Kaugnay naman ng mahabang bank holiday ngayong Kapaskuhan, makakausap natin si Grace Malik, tagapagsalita ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga po, Ms. Grace. Magandang umaga, Maui. Medyo matagal po itong sarado itong mga bangko ngayong Kapaskuhan, nung holiday season, no? Ordinarily ba ganong katagal ang pagsasara ng mga bangko? Ano po ulit? Hindi ko na po Medyo matagal. Yes, ma'am. Medyo matagal pong magsasara ang mga bangko ngayong holiday season between between December 24 and January 5. December 29 lang po magbubukas ang mga bangko. So hindi ito karaniwang schedule ng mga bangko pagdating sa holiday. Ito, pinapakita namin yung schedule ngayon ng mga holidays sa aming monitor, no, sa television. Okay. Ang ano kasi po, di ba talagang holiday ito, so ang mga empleyado naman siguro deserve to enjoy the holidays. Although, nag-ano naman po, no, meron naman yung mga nagpe-prepare ng maaga ang mga bank para kunyari, i-fill up nila ang kanilang mga ATM, yung basta ang supply ay tinitingnan nila na okay, kahit holiday, meron naman yung supply, enough supply. So nagkataon lang po na sa taong ito may mga non-working holidays talaga. Yes, opo. Nagkataon talagang itong pinakamagandang Christmas, ang daming bakasyon, ano po. Yung mga bangko. De pati ang Bangko Sentral, ganun din. Bakasyon din po kami, syempre. ang ano namin, pero nag-prepare na po, no? Enough supply. So, dapat ang mga bangko din, may mga, may mga measures para hindi tayo maubusan ng pera. So, ayun nga, siguro ang nasa isip ng maraming tao ay magkakaroon ba ng sapat na pera sa mga ATM ngayong holiday season? Hindi po pababayaan ng mga bangko yan. In fact, nagko-coordinate ang mother bank, si Bangko Sentral at saka yung mga bangko tungkol dito sa mga supply at kung paano po i-schedule ang ng supply na yan. Kaya may enough po. Marami po tayong supply ng pera. Okay, para naman sa may mga due payments sa kanilang mga credit cards sa mga araw na yon, ano po ang maipapayo nyo? Yung sa credit card po ay medyo hindi po sakop ng aking jurisdiction. May iba po tayong in charge sa credit card. Okay. Kaya hindi ko masasagot 'yon. Okay, para sa mga ninong at ninang naman na gustong magbigay ng mga malulutong na pera pang aginaldo ngayong Pasko, pwede po bang magpapalit ng mga lumang pera para sa bago? Opo. May enough po tayo ng supply. Marami po tayong supply ng bago, malulutong na pera. Kaya ang mga mamamayan, ang ating mga cash handlers, mga ninong-ninang, pwede po silang dumulog sa kanilang mga bangko para magpapalit ng mga luma nilang pera para sa bago. Marami po tayong pera. At saka kahit yung mga smaller bills, no? Pagdating naman sa mga barya at saka smaller bills, sapat bang supply o posible bang magkaubusan? Ang smaller bills, marami po, 20 pesos. Ang dami po natin. Wala po tayong problema sa supply po ng pera. Kahit barya? Piso-piso? Ang mga barya, ganun din po. So, nagkakaroon na kamakailan ng mga balita tungkol sa hoarding ng coins, no, ng barya. Ano ho ba ang batas? May batas ba kaugnay ng coin hoarding? Sa kasalukuyan po, inaayos yung batas tungkol sa coin hoarding. Wala pa hong definite na amount po ano yung masasakop ng coin hoarding. Inaayos pa po kung paano ang amount, no, kung magkano ba para sa ordinaryong individual, para sa mga business establishment. So, pinag-uusapan pa at inaayos pa po yan ngayon. Pero yung sinasabi natin mga alkansya, ay hindi naman ho siguro yun ma-consider na coin hoarding, no? So, inaayos pa po yun. Wala pa pong definite na doon, na number o amount. So, nagkakaroon din po ng mga balibalita tungkol sa mga pekeng pera. Ano po ang mga dapat tandaan ng publiko bago tumanggap ng pera? Okay, tatandaan po nila na ang genuine, bago sila
bago nila malaman kung ano ang peke, dapat alam na nila kung ano ang mga security features ng genuine. Ang genuine na pera po ay nilagyan ng mga features, ang tawag natin doon security features na nasa salat, nakikita ng mga mata, at yung mga tilting elements. So meron tayong sinasabing look, tilt, and feel elements. So halimbawa, ang genuine na pera ay rough to the touch. Yung mga words ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung amount niya, yung mukha ng tao, yung words na halimbawa, 20 piso, 10, tawag dito, 50 piso, yung mga ganon, mga words na yon. Pag sinalat po yun ay masasalat yung kanyang mga, embossed prints kasi ito. Tapos, meron din itong tinatawag natin na watermark doon sa clear field area. Pag hawak mo ang pera, may blankong area na walang imprenta. Pag sinilip mo yan against the light, makikita mo yung mukha, anino, kung sino man yung nandiyan sa portrait. Ng aninong yan, pag sinalat mo, embossed din po yan. Tapos, ang pera natin ngayon na NDC, yung bago nating pera, bukod sa mukha ng tao, meron ka rin maaaninag na denominasyon. Okay. Lahat ba ng advice na yan po ay nasa website ng Bangko Sentral kung sakaling kailangan pag-aralan ng mga ordinaryong tao? Opo. Okay. Opo. Okay, maraming salamat po at maligayang Pasko sa inyo, Grace Malik, spokesperson ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming salamat. Maligayang Pasko sa lahat.